sila kaniya o mihikap sa iyang mga tiil. Misimba kaniya. Si Jesus mingon kaniya, ayaw ka mong kahadlok. Adto ang akong mga igsuon ug padtuan sila sa Galilea ug didto magkita nila ko. Samtang lakaw ang mga babae pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad. O gisugin nila ang kadagkuan sa mga pari. Ang tanan sa nanahita po. Kunyang kadagkuan sa mga pari, nakitagbo sa punuan sa mga Hudyo. Aron paglaraw sa ilang buhaton. O ang mga sundalos, gisotburnuhan nila kung daghang kwarta o kiingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tidun-an miadto sa lubnganan. O ikawat nila ang iyang lawas, samtang nangatulog kamo. O kung kini may bawaan sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya. O wala na kamoy angay kabalaan. Ginawat sa mga gordiya ang kwarta o ilang hituman ang gisugo kanila. Hangtod kayo karon, mao kini ang taho ng ipakailap sa mga Hudyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Balingkod, mga igsuon sa atong Ebanghelyo karon, kining pagkabanhaw ni Jesus mo unique sa atong pagtuo. Kining pagkabanhaw ni Jesus dili ni siya mythical. Sa mga mythical pagka bungaan sa una-unas mga apostoles. Tama ni Batman, Superman, ako'y tinuod Superman, ako'y tinuod Batman. Pero kini si Kristo, na nabanhaw, historical yun eh. No? Nakita yun. Gitawag ni siya multiple attestation. So ni multiple attestation, tanang ebanghelista way nasupak bisan usa. Unya sa 1 Corinthians chapter 5, chapter 15, nagpakita ang Ginoo lapas 500 ka mga disipulo niya yung kita. Yang kining 500, wa gyud na reject ani. Gawas atong mga sundalo nga gibayran. Ya, the rest wala ito multiple attestation. So nga multiple attestation, daghan ang lipamatuod. Muna ibig-on nga ebidensya nga nung tinuod yung nabanhaw si Jesus. Ikaduha, nga ebidensya ang pagkausab sa disposisyon sa mga apostoles. Di ba, dalawan tos Pedro, tatlo kayo, puro, putik itlog. Pero karon sa Ebanghelyo, sa unang pagbasa, si Pedro nitindog. Wa na siya mahadlok sa mga pangulong pari. Ngayon kung sa balista, pari lagi nagpapatay ni Kristo pa din. Pari nga, hindi ka dili pari nga Kristiyano. Kaya ang pagkapari nato, mo may pagkapari ni Kristo. May ipadayon. Dili na pagkapari sa mga Hudyo. So, dili makita nato ang disposisyon sa mga apostoles. Nakusab, gikas pagkatalawan na iso, wala sila kahadlok. Wala ang greetings ni Kristo sa Ebanghelyo, wala ni, ayaw ka mong kahadlok. Ang kalinaw, maanaa kaninyo, miduol, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Wala dyan yung greetings niya, humas po kamanhaw. Ang kalinaw, mag-uban kaninyo. Kita kay puno mantas mga kaguol, kay ngawa, kabalaka. Pero ang message niya, kung sa may itong sitwasyon doon, mingon siya, ang kalinaw mag-uban mo. Kaya kung sikag pamula-muna sa mga nangangili mo, mga paas, ay yung mga pasok on mo, define sa mo. Karon, bakit din na? Adik burikat, paguyabag, adik-adik. Ingon ang adik-adik, day. Sugta na dito, day. Ingon kung burikat, kaning mamuyab ka na ko. Nga doon naman ko'y kagahapon. Ingon kung adik-adik. Ay, kaguol kayo kung ko'y kaugmaon. Tanto maparison. Pero, bigyan ito, no? Pero, sa may, mo na nindot na si St. Augustine, Wain santos nga way kagahapon. Wak say makasasa nga way kaugmaon. Balik ko na ko ha. Wain santos nga way kagahapon. Wak say makasasa nga way kaugmaon.
Una, kung doon naman tayo kagahapon, wala mag-define sa imong karon o sa imong umaabot. Una nga, ato untang ipaambit ang kalinaw ni Kristo. Isa na ato din isunod, ato ipaambit kanunay ang kalinaw ni Kristo. Kaya mo ko ni mensahe niya. Hangtod karon ng mga apostoles, natakdan ta, kay, di ba, kuman sa pare, mayroon man ang pare, anin nyo, natapos na ang isa, dad-anin nyo ang ugma o kalinaw ni Kristo. Ningon ko itong pastor o amigo, sos, dito sa prisuhan, puro katoliko. Puro magkasasaan din yung katoliko. Palahubog, katoliko. Mga rapist, katoliko. Mga dag-api, katoliko. Ako po siyang tingnan. Ako din ang dawaton na kaming katoliko mga magkasasaan. Pero, ayaw mo kalima. Yaningon si Kristo, wa ako mo anhi ang pagpangita sa mga matarong na. Ni anhi ako ang pagpangita sa mga makasasama. Aron akong dalingon, aron akong luwason. Kung kay kami mga Katoliko magkasasali, ay kami na ipangita sa Ginoo. Kami na luwason, o kami na anhi sa Ginoo. Walang ayaw mo kaulaw, kung kita magkasasali. Atong ang kunon nga kita makasasali, ug maunay makapalipay sa Ginoo. Unang karon nga resurrection, nabanhaw at Ginoo, mabanhaw sa unta ng itong paglaong. So, ikaw pagpilin niya, bawat at paglaong, bawat at direksyon, bawat at o maayong plano sa maapon. Kaya naman ang Ginoo, bisan unsa kagitgit ang atong kalibutan, siya man ang kahayo. Wala nga, miduol kaniya sila, tawag ko, kung ba nila kakita ni Jesus. Kini mga babayhana, mga babae nga midali pagbiya sa lubganan, nga nangahadlok, kapag nangalipay nga nagdagan. So nagdagan sila. Imagine na ka nakita nila sa Kristo, patay ron eh. Katulong prueba, di ba? Ang unang prueba, multiple attestation, ang mga apostoles wa magkasumpaki. Pareha sila gisulti, kung kamagama ang istorya na may masumpak, ay tinuod. The rest of the apostles, the same sila. The rest of the disciples of the apostles, multiple attestation yun. Wala dyan, evangelista nga ningon tila tinuod. Ikaduha, katong itong ang dispositions mga apostoles ng usa. Ay katulog itong empty tomb. What? Ang mga archaeologists karon, wala dyan sila kakaplag sa bukog ni Kristo. Nakaplagan nila ang bukog ni Pedro. Ang bukog, kinsa ang bukog, wala nila makita ang mga Mary o ka Jesus. Wala nila makita. Ang mga archaeologists karon, wala sila kakita. Pero na-trace nila ang bukog sa mga apostoles, except ni Mary o ni Jesus. Wala, empty tomb. Ang ikaupat nga prueba, kini may likod kain. Kanapanhaw si Kristo. Martyrdom, nagpakamatay ang mga apostoles. Nagpakamatay di tinuod. Magpakamatay di gama-gama nga storya. Ilan ang ibuhi silang kinabuhi kung di tinuod kinapanhaw si Jesus. Tining martyrdom, ang wa pa mamatay si ko naman. I-execute si John, the evangelist. Pero man, kita ito niya sa kapatay ng Kristo. Grabe yung mga ito. Grabe ito ba ito? The rest sa mga apostol, si Pedro, si Santiago, nangitag buhi. Pero kung sila matos kapatay ito, hindi may naghatag ng paglao. Kung patyo ninyo kung lawas sa inyong mausap. Pero, panahon niya kung lawas, sama ni Jesus. Kung hindi itong lawas karon, corrupted pa niya. Madugta. Pero kung banhaw mo na kinisama ni Jesus, muna itong paglao, di ka magkinabuhi, para lang ang kinabuhi ako. Ang iyong plano para ng kalibutan na, ikaw ay pinakaluoy nga sunod ni Jesus. Ang atong kinabuhi, hindi para inyong kinabuhi. Para ka sa laing kinabuhi, muna na inangit. Wala ni Anis Jesus. Pagtutol na ito sa dalan, siya ang dalan, siya ang kamatuuran, siya ang kinabuhi. Unang na, bless kayo ta, ang imong sa awak ang atong violation sa balaod, wag na makapa-less imong dignity. Ayaw mo kung pagkabutan, wag ko na magdugang sa imong dignity. Kaya ako, dignity is immeasurable. Ang dignity nato, bawat patag ko sa nato,
immeasurable, unfathomable. Tungod kay you are created in the image and likeness of God. Kanya ikaduha, itubos kang tanan, ito tanan. Pero di na ka, na presidente mo, kaway-kaway mo, lipay ganit ka, na mayor mo doon, lipay ganit ka. Wala ka giduaw ni Kristo. Iba, kamatyan ka niya. Manang ato ang idol, si Kristo na, dili politiko, dili tao. Si Kristo. Ang pahan sa kinabuhi. Unya, pag ari kong Kristo, dili sa kalibutan, yun siya, ako ang pahan na gikan sa langit. O ang pahan niya kung ihatag ka ninyo, makuwang akong unod. O ang bino nga, muna siya, si Kristo na rin. Ang Eucharistia is Jesus. Walang liisas pare, hindi ko na rin natin yung pahan. Kaya ito mo, concrete example, kini siya historical, biblical, o scientific. Di ba ninyo si Kristo, ang pahan niya ang ihatag ka ninyo, mao ang akong unod. O ang ipainom ko ka ninyo, mao ang akong dugo. Yung sa man niya paghatag sa iyong unod, yung sa man niya paghatag sa iyong dugo, ikuha siya pa. Tumingon siya, kinima ko, lawas. Ikuha siya bino, kinima ko, dugo. Di pare, sa 750 AD, dito sa Lanciano, Italy, inikaon ko sa pan magapoy lamig. Ingon ka Kristo nga unod. May inom na ko sa bino magapoy lamig, yun, dugo na Kristo. Historical minita po, sa Lanciano, Italy, sa tuig 750 AD. Pare siya, nagduwa siya. Pag-consecrate niya sa pain, ang pain na himong tinuod na unod sa tao na dugo. Pag-consecrate niya sa bino, ang bino na himong dugo, nahunong ang misa. Wa matiwas ang misa. Kay nigudlat yung matas kalisa. Kaya kaya gigulitan na himong ang tinuod na unod sa tao na dugo. Yung tabo ni 750 AD mo ni the greatest miracle of the Holy Eucharist. Yung kung Katoliko na ibawa na, isakripisyo nila ang tanan, dili ang misa. Kung nahibawa ang mga Katoliko na, sa'yo naman ito eh, isakripisyo ang misa, balik pa. Mga pa'y pagpasos pa rin, naligo pa ka. Silingan pa makas kumbento. Inibasa sa Ebanghelyo, ng lugod pa. Ini pangalawat mo pa, nagpunang-unag kalawat. Yung pagkati final blessing, ni ulit na. Kasi pagtuon mo sa misa, sinihan. Wala, iwan ka kay bao, hinsanan. Hinsanin si Kristo. We are so blessed. Every time mag-misa ta, we are so blessed. Yan naman. So, itapos mo cellphone, kumalubat. Tawagan pa pagka, hindi na. Magamit pa ba mo ang imong hindi na. Kung sa may buhapan mo, ang magamit, charge. Among tanan nga niya din karon, full charge. Because of the source of light, the source of power, the source of energy is Jesus. Nagpa-charge mo. Kung sa kuan pa, sa sakyanan pa, nagpagasolina. Full tank mo ron, full charge mo ron. Every month, wa mo ka, aray atong naging buwan, kaya dito mo ko sa tuan, gawas. No karon, every month, nangkamot ko nga ako mong tagan sa source of life mo si Kristo. Unya, padayon ka to, mali akong kuan ninyo, kumalandungin ninyo. Ang Lanciano Italy 750, hangtod karon, yato 1971, kayo man yung madugta, until now. Malibaw ito ko balahibo doon sa Moshiel ko inyo. Until now. Unang sa John chapter 6, verse 37, nabon siya, ayaw ka mo paghago sa pagkaon na madunod. Di ba? Overtime na, palit bugas, bayad sa utak. Ayaw ka mo palabig hago sa pagkaon na madunod. Paghago ng kamo sa pagkaon na di madunod, ihatag sa anak sa tao. Ngunit pagkaon na di madunod. Unang katong ostiyas nga nahimong unod, katong bino nga nahimong until now, dugo na pa. Until now, buki na dugo niya pa. Buki na unod. I-search sa ninyo, ang libaw niyong malayo. Una, 1970 to 1971, uban ni Dr. Eduardo Linoli, ilang gi-underwhelmed mo ni scientific. Kay mauni ang milagro, ilang gi-submit sa scientific investigation. Si Dr. Eduardo Linoli, iyang ikuha ang sample katong unod nga nahimong
Just imagine ha. Kaya mo, 5 years, mamatay ta. 5 years, madugta na ta. Madi-compose na ta. Ang atong unod, ito paling, mabukog na ta. Wala makita mo nun. After 5 years. Pero kini, 2026 ang taron. Wala ka po doon na i-search ninyo. Eucharistic Miracle of Lanciano, Italy. Kung yung mga doktor, mga scientists, 100, more than 100 ka-scientists, i-examine nila. The same conclusion. Ang mga scientists is secular scientists, not religious scientists. Yung religious scientists, bias pa. May nung the conclusion, ingon ko sa Christus podcast pa. Mga mundane. Grabe itong mga atheists, mga agnostic na scientists. Mo i-examine. Kung sa may ilang mo ilang conclusion. The flesh is real flesh. The blood is real blood of human species. Ang unod, tinuod niya unod sa tao. Ang dugo, tinuod nga dugo sa tao. Naunsa ka nga namin? Pag-explain din mo nga ang pa na himong unod sa tao. Kung sa uno namin, ang bino na himong dugo sa tao. Ang scientist na naingunan na, niya 2026 na taron. Hantod karon wa ma-decompose. Wa madugta. Tinuod ang gingon ni Jesus. So San Juan 6 na siya. Ayaw ka mo paghago sa pagkaon nga madunod. Paghago doon ka mo sa pagkaon nga di madunod. So kung doon may mga anak, nakapanin nyo sila sa simbahan. Yan naman, na ipagkaon nyo di madunod. Ang pan, nagikan sa langit. Yung pan, kung dahil nyo di nagikas Arbis, di nagikan sa Judas. After consecration, pan ang nagikan sa langit. O sana na kung iwan ninyo, inadaghanan ng Eucharistic miracle with scientific investigation, mga scientists na amazing. Ano, Italy, Buenos Aires, Argentina, 1996, bago karon sa Poland, 2008. Yan ang pati bago, 2026. The same. I-search na niyo na sa, yung muna itudlo niyo sa mga anak. Huwag ito na din tirahan, manimpan yung anak. Huwag mo sila kibaw. Yung sa mga isa-isa sa pare, slice bread. It is Jesus. I am the bread from heaven. Ako ang pahan ng ikan sa langit. O ang pahan niya kung ihatag ka ninyo, mao ang kinabuhi sa kalibutan. So may natapos kalibutan nung di pang kabuhi. Kaya giuna na ito ang atong panginabuhi. Pero kung atong unahon, ang pahan sa kinabuhi, church na kanyon. Wala nga dito mo ang paglakong karon, tunay kinabuhi do yun ni kinabuhi. Kung mga matay mato mga mga kinabuhi, dito palapig kami nga. Yan naman, panahon pag-usap, tagaan na naman. Umuong na na itabo ni Jesus. Muna nga, ang mga apostoles, wala sila mahadlok kung tumatay. Wala sila mahadlok sa mga drag sa kinabuhi. Gisugdod sila, gilawag sila buhi nga liyon. Diyan. Yung doon mga igalo, yung mga buhana, ay, wag na may kakadlok. Because of the truth of resurrection. Una Mateo 10:4 na. Ayaw ka mukadlok sa tao nga magkapatay sa lawas. Pero dili makapatay sa kanan. Kadlukin ninyo ang Diyos. Kaya makalaglag sa imong puwas, makalaglag sa imong galas. Wala na kita na makadlok sa tao. Ang akong kadlukan siya lang kung wala yung lakin. Walang i-hope kining pagkabanhaw ni Jesus. Wala na inspiration na to sa tagsatag sa pulis, kita nga nabilanggo, kami ng mga pari, kita nga tanan ng mga Kristiyano. This will be the source of our hope. Bisag doon natin kasakit, si Kristo yung mitos kasakit na to. Doon na yung mysterious kasakit. Doon na yung mysterious si Maya. Kung doon na yung hunas, doon na mo po itao. Kung doon na yung kangit-ngit, doon na mo po itapuntahan. Unang, ayaw mo kawas paglaon. Kung grabe niyong kasakit ka ron, tanawan ninyo ang mysterious sa inyo. At doon na yung Maya, luyunin ng atong mga